Maraming salamat sa ating committee chair, Senator Raffy Tulfo, sa pagkakataon na talakayin ang matagal nang inaabangan na pagdinig sa palpak na serbisyo ng tubig sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sigurado pong nakatutok ang marami nating kababayan sa dami ba naman ng reklamo na natatanggap natin sa kawalan ng maayos, malinis at maaasahan na supply ng tubig. Nakita na natin ito sa iba't ibang lugar. Sa San Jose del Monte, Bulacan, halimbawa, napabalita kung paano iniinda ng mga residente ang mahal na singil. Kahit lagi namang mahina ang supply ng tubig. Isang linggo daw, may tubig ng ilang oras lang, tapos wala na naman. Sa Bacolod, may tubig nga pero mataas ang turbidity, maitim ang kulay, at hindi ligtas inumin ng pamilya. At sa ilang parte ng Cavite, holy water na ang tawag ng mga tao sa tubig sa gripo. Hindi dahil banal ang tubig, kundi milagro na lang kapag may lumabas na tubig. Kapag nagreklamo, pinagpapasapasahan lang daw sila sa iba't ibang opisina. May water crisis tayo. Dala hindi ng tagtuyot o kawalan ng tubig, kundi dala ng kapabayaan. Ang mga aberyang ito ay bunga ng mga kontratang pinasok ng water districts kasama ang iba't ibang pribadong kumpanya gaya ng Prime Water Infrastructure Corporation, Manila Water Philippine Ventures, Metro Pacific Water Investments Corporation at iba pa. The system is clearly broken. Multiple institutions and regulatory mechanisms are failing to protect our consumers, and we have to know why. We also need urgent solutions. Dapat umakson at kumilos agad para matuldukan yung one-sided joint venture agreements kung saan talo ang consumer. All agreements on water provisions must feature strong and automatically enforceable penalties, including sharp cash bonds. Kung sablay ang water provider, dapat silang pagbayarin. Dapat may ahensya ring malalapitan at masusumbungan ang mga consumer at hindi yung pinagpapasapasahan pa sila. Mr. Chair, if I may, I have the report for the whole Prime Water individually. I cannot read it separately. No, you don't have to read it. Just answer me directly, direct to the point. Wala nang paligoy-ligoy. Bakit nga po, ulitin ko, sir, paiksin mo na. Huwag mo na ako paligoy-ligoyin dito. Wala akong oras, hanggang alas 3 lang tayo dito at marami pa magsasalita. 904 million pinangako in the next 5 years maging investment ng Prime Water dito sa Surigao Water, Metro Surigao Water District at 62 million lang na-deliver. Bakit, sir? Sagot. Sir, ganito po siya. Parang overall sa water district ng Prime Water na nakapartner namin, we do... Surigao lang po, sir. Bakit? Surigao muna. What at a time? Actually, sir, we prepared po kasi for the branches that was invited here, the 16 branches, and Surigao is not part of it. So I'm prepared to answer for the 16 branches po. So ano yung mga 16 branches? Yung nakalist po sa invitation. Pero sir, taka muna, di ba sinabi ko na sa'yo kanina, alam mo naman na pag-uusapan natin to, alam mo naman itatanong ko ito. And yet, hindi mo dala yung information na kailanganin namin at ang gusto mo sa susunod na hearing? Okay, sige, next. Sa Cabanatuan City, 503 billion ang estimated project. Nangako kayo sa Cabanatuan City Water District ng 716 million pesos na investment in the span of 5 years. Pero ang inyong na-deliver lamang ay 262. Why? Mr. Chair, as per our record, our commitment from the start to 2014, we are supposed to deliver 1.2 billion and we delivered 600 million, Mr. Chair, not 200 po. Galing po ito sa COA. Alam mo, sir, matagal nang hiningan kayo ng mga dokumento ng iba't ibang agency para tingnan
kung kumusta na po ang inyong performance, pero palagi niyo tinatago at ayaw niyo pong ilabas at sinasabi niyo confidential. Dito, hindi niyo pwedeng itago sa amin yan because sabihin ko yung mga dokumento niyo lahat. Pati toilet paper siguro ninyo, sasabihin ako. Tingnan natin kung anong tigas mo dito. Lua, ano mangyari kapag halimbawa itong Prime Water nagsilayasan na yung mga kontrata nilang mga water district, what's going to happen to all these water districts na kakalas? Actually po, Mr. Chair, Madam Senator, pinag-aaralan po namin yan. Ang impact kasi once these water districts kumalas o babalik yan sa pure jurisdiction ng LUWA lang. Kasi ang LUWA, pwede lang kausapin, water district lang po. Pag kumalas yan, diretso yan sa LUWA. From then on, titingnan namin yung capabilities namin to lend, engineer, or paano patutulungan itong mga water districts na to po. Kasi kung ang obligations po ng joint venture partner nila runs in the billions, hindi po namin kakayanin lahat yan. Uutay-utay lang po namin yung budget namin kung ano man yung meron kami, both sa government subsidy saka internally generated funds ng LUWA. Yun lang po ang pagkakasyahin namin sa mga water districts na to. Okay, pero nung nakipag-enter into JVA itong water district at saka Prime Water, hindi nyo ni-review yung kontrata? Mr. Chair, Madam Senator, that's a good question. We were kept out of the loop. Why? Meron po mga pronouncements na kailangan daw mandatory ganyan, pero non-voting po kami noong time na yon. In fact, we've submitted the joint venture agreements, wala hong pirma doon ng LUWA. Ni wala mang in-exclude kayo? Wala ho. I've checked. In fact, an administrator actually said, wag na kayong umattend sa mga meetings niyan kasi hindi naman tayo bumoboto, hindi naman daw napapakinggan. So, Administrator Lapus, who passed away, said that wag na tayong pumunta. So, if you take a look at all those joint venture agreements, wala ho dong LUWA na nakapirma. In fact, nahirapan pa kaming kunin yung ibang kopya. So, ibig sabihin, hindi ka nabigyan ng power under our law na mag-review ng kontrata, JVA, between the water district and Prime Water? Meron rin OGCC opinion na hindi nga kami mutuo proprio pwedeng mag-imbestiga. Galing mismo sa OGCC. Meron po. Ang ano dyan, I'm happy that the Public Service Act was passed, was amended. However, it did not give LUWA more powers. According to the IRR, it only gave LUWA jurisdiction clearly over water distribution. Ang nakalagay sa IRR, what you did, the law, the IRR and the law does not give you powers. What you didn't have before, you did not have new powers. We did not have jurisdiction or power to settle actual controversies. Wala pong ganon. Rate setting lang po kami and regulation. So yung issues on their contracts, hindi po namin pwedeng buksan. Di ba very important yun to make sure na protektahan nyo yung interest ng gobyerno? That's a very good question po, Mr. Chairman. Ang issue rin po dito, because of the joint venture, na-model po yung personality. Kasi nagkaroon ng alanganing water district or private sector siya. In fact, in ibang mga rates po nila, hindi dumaan sa LUWA. So merong ganong klaseng confusion in the law. So that was a problem. And in fact, nung last year na-appoint ako, halos lahat sila na nandito nakarating sa office ko. Yung lahat ng problema dyan, tinitingnan namin. And yung powers ng LUWA. Wala ho kasi kaming effective regulatory teeth na umalis ka yan, hindi po pwede yan, or i-invalidate yung kontrata na yan. Pwede namin pakialaman yung regulatory standards, equipment, rates. Other than that, PD 198 did not give that power. But hindi naman to naisipan ng PD 198 na may ka-joint venture partners. We are a 52-year-old agency. Hindi pa to naiisip ng gumawa ng batas ng panahon na yun. Thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe for the latest hot news of the press.